Ang paradox ng Pilipinas, bansang sagana, ngunit marami ang naghihirap. Sa ating mahal na bansang Pilipinas, kung saan ang lupa ay mayamang tinatamnan ng palay at prutas, kung saan ang karagatan ay puno ng isda at kayamanang hindi pa lubusang natutuklasan, at kung saan ang kabundukan ay nagtataglay ng ginto, tanso, at iba pang mahahalagang mineral, isang mapait na katotohanan ang bumabalot sa ating lipunan, marami pa rin ang naghihirap. Isang tanong na paulit-ulit na binabanggit sa mga usapan sa kanto, sa mga talakayan sa paaralan, at maging sa mga pangarap ng bawat Pilipinong nagnanais ng mas magandang kinabukasan, bakit nga ba, sa kabila ng saganang likas na yaman, napakaraming Pilipino ang hindi makaahon sa kumunoy ng kahirapan? Ang sagot ay hindi kasing simple ng sinasabi ng iba. Ito ay isang malalim na sugat sa ating bansa, isang sugat na lalong lumalalim sa bawat panahong lumilipez. Korupsyon, ang matandang halimaw na patuloy na sumisipsip sa kayamanan ng bayan. Sa bawat pondong inilaan para sa edukasyon, infrastruktura, at serbisyong panlipunan, may mga kamay na tahimik ngunit matakon na kumakamkam ng bahaging dapat sanay para sa mamamayan. Ang pangarap ng isang batang makapag-aral ay nauudlot dahil sa isang politikong mas piniling palakihin ang kanyang yaman kaysa palakasin ang kinabukasan ng bayan. Sa bawat pisong kinukurakot, isang Pilipino ang patuloy na nananatili sa ilalim ng linya ng kahirapan. Ang hindi pantay na timangan ng yaman, kayamanan ng iilan, kahirapan ng nakararami. Habang ang mga naglalakihang gusali ay tumataas sa syudad, may mga pamilyang sa ilalim ng tulay na tutulog. Habang ang ilan ay nagpapakasasa sa luho, may mga batang nagugutom at hindi alam kung saan kukuha ng susunod nilang kakainin. Ang ating bansa ay mayaman, ngunit ang yaman na ito ay naipon lamang sa kamay ng iilan. Samantalang ang masang Pilipino, ang tunay na bumubuo ng ating bayan, ay patuloy na nagdurusa. Agrikultura at industriya, mga haliging nilimot ng panahon. Ang ating mga magsasaka, na siyang nagpapakain sa buong bansa, ay siyang pinaka-naghihirap. Ang kanilang mga kamay, basag-basag sa pagtatrabaho sa bukirin, ay halos walang mahawakan kundi kapirasong kita mula sa kanilang inaning palay. Ang ating mga mangingisda, na sumasagwan sa laot kahit malalakas ang alon, ay bumabalik sa pampang na halos walang dalang huli. Kung mayaman tayo sa lupa at dagat, bakit hindi natin ito napapakinabangan ng maayos? Sa industriya, maraming Pilipino ang patuloy na naghahanap ng trabaho, ngunit sa halip na dito sa ating sariling bayan sila makahanap ng oportunidad, napipilitin silang mang-ibang bansa at iwanan ang kanilang pamilya upang maging alipin ng dayuhan. Ang utak ng ating bansa, mga doktor, inhinyero, guro, ay mas pinapahalagahan sa ibang bayan kaysa sa sarili nilang tahanan. Overpopulation at kakulangan sa oportunidad, ang lumalalang labanan ng mahihirap. Sa bawat sanggol na isinisilang, isa na namang bibig ang kailangang pakainin. Ngunit sa kawalan ng sapat na trabaho at oportunidad, ang isang pamilya ay patuloy na naiipit sa kahirapan. Hindi dahil ayaw nilang umangat, kundi dahil hindi sila nabibigyan ng sapat na pagkakataon upang gawin ito. Ang edukasyon ay nananatiling isang pribilehiyo sa halip na isang karapatan, kaya't maraming bata ang lumalaki ng walang sapat na kasanayan upang makapasok sa disenteng trabaho. Ang kakulangan ng mahabang pananaw, isang bansang walang matibay na plano. Ang Pilipinas ay tila isang barkong palutang-lutang sa gitna ng malawak na dagat, walang malinaw na direksyon, walang matibay na plano para sa kinabukasan. Tuwing may bagong administrasyon, may bagong pangako, bagong plano, ngunit ang suliranin ay nananatili. Ang mga polisiyang dapat sanay pang matagalan ay nagiging panandalian lamang, isang palabas na kayang burahin sa susunod na eleksyon. Ang ating panawagan, isang pagbabagong hindi lang pangarap. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan natin hahayaang lumunin tayo ng sistemang hindi patas? Hindi sapat na alam nating sagana ang ating bansa sa likas na yaman. Dapat nating siguruhin ang yaman na ito ay hindi lamang mapakinabangan ng iilan kundi ng lahat ng Pilipino. Ang pagbabago ay hindi madaling makamit, ngunit hindi rin ito imposible. Kung magkakaroon ng tunay na pamumuno, tunay na malasakit sa bayan, at tunay na pagkakaisa ang bawat Pilipino, marahil balang araw, hindi na natin kailangang itanong kung bakit may naghihirap sa isang bansang sagana sa likas na yaman. Sa halip, maaari nating ipagmalaki na ang ating bayan ay hindi lang mayaman sa likas na yaman, kundi mayaman din sa pagkakataon, hustisya, at pag-asa para sa lahat.